Laking gulat ng prinsipe ng Corona sa reaksyon ni Madrid. Kung nagustuhan daw niya ito, susubukan din niya. Kasabay nito, nagpa siya din na subukan ang sopas. Labis siyang na-curious kung bakit ginawa ng Arco ang kanyang sarili na ganoon kalakas ang reaksyon dito. Matapos matikman ang sopas, napansin niyang masarap talaga ito at kung hindi dahil sa awkward na atmosphere ay hihingi pa siya. Gayunpaman, mayroon siyang pagdududa na ang reaksyon ng Archmage ay dahil sa lasa. Kung tutuusin, mahirap paniwalaan na hindi pa nakatikim ng mushroom soup ang Royal Mage na tulad niya, pero may isa pang tanong. Ano ang nag-impluwensya kay Madrid na magkaroon ng ganoong reaksyon? Pagkatapos ng lahat, napakakaunting mga tao sa mundong ito ang maaaring masupil ang isang class 7. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang isang hula. Hindi talaga siya naniwala, ngunit nang tumingin siya sa kanyang guro, naramdaman niya na hindi siya kasing simple ng first glance. Sa unang tingin, tumungo si Elle sa kusina at sinabing gagawa siya ng susunod na ulam, bagaman hindi nakikita ang kanyang mukha, ang aura na kanyang inilabas, ay nagsalita para sa kanyang sarili tungkol sa kanyang kalooban. Habang siya ay naghahanda ng susunod na ulam, medyo desmayadong sinabi ng Crown Prince na hindi. Kahit ilang beses niya itong natikman, hindi niya mapapansin ang malaking pagkakaiba sa Royal Soup. Humarap si Dupergo kay Madrid at sinabing hindi niya inaasahang magugustuhan niya ang sopas ng kabute at nangako na idagdag ito sa royal menu. Nang marinig niya ito, nagpanik siya at sinabing, hindi dahil sa gusto niya ang mushroom soup, kundi dahil espesyal ito para makumpirma ang kanyang mga sinabi. Agad niyang sinimulan ang pagkain ng sopas at pinag-uusapan kung gaano ito kasarap. Gayunpaman, sa sandaling matapos siya, may isang sorpresa sa ilalim ng mangkok. Ito ay isang karatula na nagsasabing, kailangan niyang umalis sa restoran sa sandaling matapos siyang kumain. At sa hindi inaasahan na halos lahat ng sopas na nasa kanyang bibig ay agad na lumabas. Habang umuubo at nagpapagaling, nagtatakang tanong ng Crown Prince sa kawawang si Go Wildring kung palagi na lang siyang ganito na negatibong. Umiling lamang, pagkaraan ng ilang sandali, nakahanap ng dahilan si Madrid at iniwan ang restaurant na naghihintay sa kanya sa balkonahe si Elle. Hindi inaasahan ni Madrid ang labis na natakot. Dahil hindi niya alam kung ano ang aasahan mula sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan, sa wakas ay naglakas loob na magsalita. Tinanong niya kung bakit siya tinawag. Nang sumunod na sandali ay naglapat si Elle ng soundproof na harang na pumipigil sa mga tagalabas na marinig ang kanilang pag-uusap. Lalo siyang natakot dito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, hindi nagpakita ng puot si Elle. Paglingon niya ay binati siya nito ng nakangiti bago idinagdag na perpektong nilero niya ito. Sa kabila ng kanyang takot, sinubukan ni Madrid na tumugon, ngunit hindi niya magawa dahil nagbago ng husto ang mood ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Isang mamamatay tao na aura na pinalabas niya at halata na galit siya, lumingon sa kanya, sabi ni Elle sa malamig na boses na binalaan na niya ito na hindi na sila dapat makita. Agad na nataranta si Madrid at nagsimulang magdahilan. Hindi raw niya alam na papunta sila rito na parang hindi niya narinig ang mga sinabi niya. Tiningnan niya ito ng malamig at tinanong kung bakit siya napunta rito. Sumagot siya sa nanginginig na boses na ito ay dahil kay Duke Poor, na naglalakbay sa maliliit na estates upang madagdagan ang kanyang impluwensya sa palasyo. Gayunpaman, hindi yun ang tinatanong ng ating bida. Ang pangunahing tanong niya ay kung bakit siya kasama ng prinsipe. Agad na natatakpan ng pawis ang mukha ng dalaga, pero hindi ginawa ni Elle na pigilan siya. At ipinaalala sa kanya na ang prinsipe ay may kaayla-hilakbot na reputasyon. Siya ay nalunod sa pagnanasa at walang interes sa estado. Ngunit ito ay maaaring mukhang ganoon lamang. Sa unang tingin, kahit sino mula sa labas ay maaaring sabihin na siya lamang ang nagmamalasakit sa kanyang sarili at nag-e-enjoy lang sa buhay. Bilang karagdagan, wala siyang pag-angkin sa kapangyarihan, ngunit sa nangyari, alam niya kung paano gamitin ang kanyang posisyon sa kanyang kalamangan. Kung tutuusin ay tinakpan lang niya ang kanyang malaswang imahe at idiniin si Baron. Para kay Elle, ang orihinal na inakala ni Duke na palawakin ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng pagsipsip sa bayan ng Drake. Ngunit sa nangyari, ang Crown Prince ang nasa likod nito upang lubos na maunawaan ang sitwasyon, nagpa siya itong tanungin siya kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi yun isang bagay na masasabi ng Madrid. Agad siyang tumugon na hindi siya magsasabi ng kahit ano, kahit na sa ilalim ng pagpapahirap, dahil ito ay isang panunumpa, hindi niya masisira ang susunod na sandali. Isang boses ang narinig, isang mapanuksong boses ang nagsabi na baka sulit na subukan,
para lang makasigurado na may luha sa kanyang mga mata. Takot na tumingala si Madrid sa taong nagsalita roon na walang iba kundi si Lauren, mula nang magkakilala sila noon. Alam niyang dragon yun. Ito ang limitasyon. Kung ano ang kaya niyang tiisin, bumagsak sa lupa at tumawa ng hysterically. Aniya, pagkatapos ng maikling paghinto na gusto na lang niyang umuwi. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Madrid sa restaurant. Nang makita siya, hindi napigilan ng Duke at Crown Prince ang kanilang sorpresa nang makitang wala siya sa pinakamagandang kondisyon. Nakangiting tinanong nila kung ano ang nangyari sa kanya. Sumagot siya na ayos lang siya at ine-enjoy lang ang aftertaste ng sopas. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ng prinsipe na ang sopas ay tiyak na revelasyon para sa naturang backwater restaurant. Pagkatapos ay tumingin siya sa nakalugmok na si Dane at idinagdag na malamang na siya ay nasa likod ng kanyang isip na naghihintay sa deal. May isang bagay, gayunpaman, bumaling kay Duke Fur, hiniling sa kanya ng Crown Prince na ipaalala sa kanya kung ano ang mga tuntunin ng hindi pagkakaunawaan. Agad niyang sinagot na kailangan niyang sorpresahin ang prinsipe ng isang ulam. Sa huli nang marinig ito, ngumiti ng mapanukso at sinabing wala siya sa mood para sa mga sorpresa ngayon. Tumetawa ng mapanukso, idinagdag niya na sa mga karaniwang araw ay mabubusog siya sa ganoong sabaw ngayon. Gayunpaman, mayroon siyang mahalagang argumento upang manalo. Sa wakas natapos din niya. Kung saan naiintindihan nila ang ibig sabihin nito nang hindi naghihintay ng sagot, sinabi nito na hindi siya magtataka, kahit na ang kanyang may sakit na ama ay bumangon at magsimulang magluto. Gayunpaman, kung may narinig siyang hindi sinabi sa mansyon, baka magbago ang isip niya. Bumaling kay Duran, na kinuyam ang kamao dahil sa bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Tinanong ng Crown Prince kung maririnig nila ang kanyang sagot. Ngayon, ang isa ay sumagot na ang posisyon ng Panginoon ay nangangailangan ng maraming responsibilidad. Kaya naman, handa siyang tiisin ang sarili niyang kahihiyan. Gayunpaman, hindi niya ilalagay sa alanganin ang buhay ng mga tao ng kaharian, ngunit sa parehong oras ay naniniwala siya sa tagumpay ng restora na ito ng buong kaluluwa. Kaya hindi siya aatras. Nangako siya na kapag natalo siya, huhuberan niya ang kanyang damit at tatakbo sa lungsod nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Sumagot ang prinsipe na iginagalang niya ang kanyang pinili pagkaraan ng ilang sandali ay dumating ang gabi sa oras na ito. Nagkaroon ng oras si Elle upang maghanda ng bagong ulam. Bumalik siya sa mga bisita at humingi ng paumanhin para sa mahabang paghihintay, inilagay ang mangkok sa mesa. Mataimtim niyang inihayag na ito ang pangunahing ulam ng araw na marinig ito. Tinanong ng Crown Prince kung sigurado siya dito dahil maraming bagay ang nakasalalay sa ulam. Tinaas ang takip ng ulam, sumagot ang ating bayani na mas kumpiyansa siya kaysa dati. Ang ulam sa plato ay medyo naiiba sa kung ano ang naisip ng lahat dahil ito ay mas katulad ng isang bukol ng luwed. Tinanong agad ni Duke Porgo kung ano yun na sinagot naman ni Elle, sa totoo lang, ito ay luto sa putik. Tinanong niya ito sa malamig na boses kung kakainin ba nila ito. Naglabas ng martilyo si Elle at sinagot iyon ng ating bida, syempre hindi. Agad niyang pinukpok ang luwad ng malakas kaya nabasag ito. As it turned out, may something talaga sa ilalim ng putik. Nagulat ang Crown Prince nang mapansin na may salad sa loob, ngunit hindi ito basta-bastang salad na nakapailalim. Ito ay walang iba kundi isang pelinsyo at naglabas ng kutsilyo upang hiwain ang ulam. Sumagot si Elle na ito talaga ang kaso. Ang prinsipe ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang mga mata at tinanong kung saan galing ang pambihirang karne na ito sa naturang backwater restaurant, na hindi pinapansin ang kabastusan. Sumagot ang ating bayani na bihira niya itong lutuin. Ngunit ngayon ay isang espesyal na araw, pinutol ang mga makatas na piraso ng karne. Dagdag pa niya, ang labas ng ulam ay parang bundok ng dumi at hindi alam ng lahat kung ano yon. Ang kaso, may konting sorpresa sa ulam habang sinasabi ni Elle ang lahat ng ito, nakikinig ang prinsipe sa katahimikan. Parang nagsimula na siyang hulaan kung ano ang gustong sabihin sa kanya ng ating bida. Sa pagitan ng mga linya na may matingkad ng ngiti ay idinagdag ni Elle ang sorpresa ay imposibleng makita maliban kung alam mo kung ano talaga ang hitsura ng ulam. Sa sandaling ang malagkit na dumi na natuklap sa makatas na karne ng pelinsyo ay nahayag na parang hindi niya naiintindihan. Ang Crown Prince ay nagtanong sa bayani, ano ang pinagsasabi mo? Hawak ang isang piraso ng luwad sa kanyang kamay. Sagot niya na hindi niya sinasabi kung ano ang tungkol doon dahil ulam lang ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali sinabi niya na malamang na pamilyar siya sa malawakang pagpapatalsik sa mga maharlika.
upang palakasin ang kapangyarihan ng hari dahil halos kapareho ito ng prinsipe mula sa reaksyon ng prinsipe, agad na malinaw na hindi niya inaasahan na mahuhuli siya ng ganun kabilis, kahit walang sinasabi ang bawat isa sa kanila. Lahat ng tao sa room ay nabigla sa sinabi ni Elle na walang balak tumigil. Dagdag pa niya, hindi ganoon kadaling mabubunyag ang sikreto ng ulam. Napatingin siya sa Crown Prince na walang iba kundi takot sa mukha. At tinanong kung sang-ayon siya sa kanya. Ipinagpatuloy ni Elle ang kanyang mga iniisip at sinabi na ang imperyo ay nawalan ng kontrol sa kabisera dahil sa Dragon War, at ang emperador ay nagawa lamang na pagsamahin ang kanyang kapangyarihan sa ilang mga lungsod. Upang maiwasan ang isang kudeta sa kapangyarihan ng emperador sa lahat ng oras na mababa at ang aristokrasya sa pagtaas, ang Crown Prince ay kailangang humanap ng paraan palabas, at ang paraan na iyon ay upang maikalat ang kanyang kapangyarihan. Ang prinsipe ay patuloy na nakaupo na may takot sa kanyang mukha, pakiramdam ay ganap na walang pagtatanggol. Habang ang may-ari ng restaurant ay nakitang tumingin sa akin. Hindi ako interesado sa kapangyarihan. Ako ay ganap na hindi nakakapinsala. Interesado lang ako sa booze at pera na bumabelang sa bawat tinanong ni Elle kung may naaalala ba ito sa kanila. Si Duque Porgo, na hindi wala ng panahon na makinig sa lahat ng ito, ay nagtanong kung nasa tamang pag-iisip ba siya? At kung alam niya ang kanyang sinasabi, na para bang hindi naririnig ang kanyang mga salita? Sinagot ni Hero na kung handa silang makinig pa. Ikalulugod niyang sabihin sa kanila dahil mas magiging interesante ito. Nagkukunwari daw talaga ang kanyang kamahalan para mabawi ang nawalang kapangyarihan. Nagsimula siyang dahan-daang magtipon ng isang hukbo at maghanda ng isang welga laban sa kapwa maharlika. Pagkatapos ay nakangiting tinanong niya ang mga naroroon kung ano sa tingin nila ang susunod na mangyayari. Gayunpaman, hindi pinahintulutan ng duke ang sinumang magsalita nang biglang tumalon mula sa kanyang upuan. Tinawag niya ang commander ng mga mandirigma ni Darren sa mabangis na boses. Agad na binuksan ng huli ang pinto at excited na nagtanong kung ano ang nangyari. Bumaling sa isang bayani, sinabi ni Duque Por sa malamig na boses na ito ay isang kakaibang teorya, ngunit wala pa rin siyang naiintindihan. Pagkatapos ay idinagdag niya na hindi pa rin ito mahalaga, dahil ang restaurant na ito, bilang ang may-ari nito ay tapos na ayon kay Darren, ay hindi man masaya na sumunod sa ganoong utos. Ang tanging magagawa niya ay magtaka kung ano ang ginawa ni Mr. Ellison. Ngumisi si Elle at tinanong kung sa tingin nila ay mapapaalis nila siya, na agad namang sinagot ng kaawa-awa na dapat putulin ang dila ng mga nagsasalita. Agad niyang inutusan si Madrid na pilitin na mapaluhod ang ating bida. Handa na siyang gawin ang lahat ng utos ng Duke at Crown Prince, ngunit hindi niya masusunod ang utos na ito ngayon sa nanginginig na boses nang marinig ito. Galit niyang tanong, ano ang nangyari habang sinusubukang intindihin ni Duque Por kung ano ang nangyayari, sabi ng iba. Ngumiti si Elle na naiintindihan niya ang lahat. Ang mga salitang ito ay lalong nagpagalit sa Duque, at gusto raw niyang matanggalan agad ng ulo ang taong yun. Sa gitna ng lahat ng tensyon na ito na halos humantong sa kamatayan ng isang tao, ang tinidor na may kakaibang tunog ay tumusok sa isang piraso ng karne, na sa susunod na sandali ay napunta sa bibig ng Crown Prince nang walang tigil. Doon, kumuha siya ng isa pang piraso ng karne. Lahat ng naroroon sa prinsipe ay nagtataka at nabigla. Hawak niya ngayon ang isang malaking piraso ng karne sa kanyang mga kamay at masayang sinasabi na ito ay hindi kapani-pani walang masarap nang makita ito, na lahat ay nakatingin sa kanya. Tinanong niya ang mga ito kung bakit sila natigilan. Pagkatapos ay itinuro ang karne. Masaya niyang sinabi sa kanila na subukan din ito. Humingi ng tawad ang duke at sinabing hindi niya magagawa yon. Hindi nagtagal ay nag-react ang prinsipe, malakas na ibinagsak ang kanyang kamao sa mesa. Galit na galit siyang sumigaw para magsimula na silang kumain, ngayon ay hindi na nagbabaka sakali na sumuway. Tahimik siyang umupo at nagsimulang maghiwa ng karne. Pagkaraan ng ilang sandali, kumagat siya, nang walang labis na sigasig. Lumingon sa kanya, tinanong ng prinsipe kung nagustuhan niya ito. Sagot niya na ang sarap na may ngiti sa laba. Ang prinsipe ay nagtanong kung nakita niya ito bilang kamangha-manghang tulad niya, na walang ibang pagpipilian. Tumango siya bilang pagsang-ayon, at sinabing tapos na nga itong kumain. Sinabi ng Crown Prince na naisip niya na naayos na nila ang hindi pagkakaunawaan, na umamin na ng pagkatalo. Idinagdag niya na magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nagulat sa ulam. Congratulating Dane, deserve daw talaga niyang manalo. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ang nangyari. Awkwardly siyang nagpasalamat sa prinsipe, tumayo mula sa mesa.
Nagpasalamat din ang Crown Prince sa ating bayani. Pinuri niya ito sa masarap na pagkain at sinabing oras na para umalis sila. Tinanong siya ni Elle kung naghihintay ba siya ng sagot mula sa Baron. Sumagot ang Crown Prinsipe na mananatili siya rito ng ilang araw. Dahil may plano siya makasama ang mga magagandang babae. Gayunpaman, sa kanyang isip, narinig na niya ang kanyang sagot patungo sa labasan kasama sina Duque Purgo at Madrid. Inutusan ng Crown Prinsipe ang lahat ng kabalyero na magtipon. Dahil may plano silang bumalik sa kabisera, na ipinaalam na sinabi niya sa ating bayani na hindi na siya muling mangiistorbo. Sa sandaling umalis sila sina Elle at Dane, ang nanatili sa silid, ang bata ay wala pa rin sa wisyo kung ano ang nangyari. Habang napagtanto ng ating bayani na hindi ito magtatapos doon, gayunpaman, maaari nilang isipin iyon kung kailan ito mangyayari. Sa ngayon, dapat ay natutuwa sila na naging maayos ang lahat at natutuwa sila na nagtagumpay sila sa argumento. Labis ang pasasalamat ni Duran kay Elle dahil pasasalamat na lang mula sa kanya na nanalo sila sa pagtatalo, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang naging desisyon ng Crown Prince sa huling sandali. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sumagot ang ating bida na hindi niya kailangang intindihin ang anuman. Idinagdag niya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay hanggat siya ay nasa paligid. Nang pagpapasya na baguhin ang paksa, sinabi niya na ngayong wala na ang mga estranghero. Ito ay isang magandang oras upang ma-enjoy ang Palentia. Pinuri rin ni Elle ang bata at sinabing hawakan niya ang sarili sa harap ng mga ganoong importanteng tao. Kasabay nito, ang Crown Prinsipe at ang iba pa ay patungo sa kabisera. Malalaman mo sa kanilang hitsura na wala sila sa pinakamagandang mood. Hindi maintindihan ni Darren kung ano ang nangyari at kung bakit sila biglang bumalik. Ang awkward na katahimikan na sumabit sa grupo ay sinira ng namamanang prinsipe na bumaling sa Madrid. Tinanong niya kung ang tagaluto ay ang lalaking kausap niya kanina. Sumagot siya na narinig nitong si Duque Purgo at nabigla dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito, na nagpapatunay sa kanyang kutob. Napangiti ang prinsipe, sa wakas ay nakita na niya ang tao. Sinabi ni Madrid na kahit ang ginagalang na duke ng mandirigma ay narinig din ang tungkol sa lalaking ito. Napagtanto niya na kahit kasama nila si Madrid at ang Night Army, hindi sila nagkaroon ng pagkakataong manalo laban sa lalaking ito. Gayunpaman, ang Crown Prinsipe ay nag-iisip tungkol sa iba pang mga bagay. Ngayon na napagtanto niya na hanggang ngayon ay mababaw lamang ang kanilang mga taktika para pagsamahin ang kapangyarihan. Pero ngayon ay ayaw na niyang gawin yon. Naalala si Dane at ang pahayag ng pagtaya sa kanyang reputasyon sa ilang na backwater restaurant, hindi niya napigil ang matawa. Iniisip niya kung may pagpapatuloy niya ang pagtatalo kung siya ang nasa kalagayan ng bata. At mapagkakatiwalaan ba niya ang isang karaniwang tao sa kanyang buhay? Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, sinabi ng prinsipe na dapat silang magsimula sa maliit at sa pagkakataong ito ay gawin ang lahat ng mas mabagal upang makakuha ng tiwala. Kung tutuusin, mas delikado ang landas na tatahakin nila kaysa tumakbo sa kalye ng hubot-hubad. Pagkaraan ng ilang sandali sa ibabaw ng restaurant, may mga tagay ng saya at medyo pagod. Mga iyak na sa wakas ay handa na ang lahat. Pagod na si Elle na may hawak na martilyo, tuwang-tuwang nakatingin sa nasa harapan niya habang ang mga babae ay may pagtataka at pagtataka sa mga mukha. Ang lumabas, lahat sila ay nakatingin sa malaking kamalig na ginawa ng ating bida, lalo na para sa mga baka, na kung saan sa pamamagitan ng kanilang masasayang mga mata, nagustuhan ito dahil maganda. Hindi ibig sabihin matibay. Nabigo ng ang baka ay sumubok sa pag-crash, sa ilang sandali, ang kamalig ay naiwan lamang ng isang tumpok ng mga kahoy na patpat. Ang mukha ng ating bayani na bumuo nito ay mahirap ilagay sa mga salita. Napansin ni Lur na buti na lang at bumagsak ito kaagad. Dahil kung nasa loob ang mga baka, siguradong mamamatay na sila sa tabi ng tambak ng mga durog na bato. Nabanggit ni Elle na marahil ay hindi magandang ideya na magtayo ng isang gusali nang hindi nauunawaan kung paano ito gagawin ng maayos at kaagad nagkaroon ng isang lohikal na tanong. Nagtataka siya kung paano niya nagawang itayo ang restaurant. Gayunpaman, ang sagot ay medyo simple. Hindi niya ito itinayo. Itinayo ito ng craftsman at naglagay lamang siya ng isang karatula. Sa huli, napagtanto na hindi nila magagawa ng stable ang kwadra. Sabi ng ating bida, kailangan nilang magsikap. Hindi naging madali ang paghahanap ng mahuhusay na arkitekto. Agad niyang sinabihan si Lurian na maghanda para sa susunod nilang layunin. Iyon ay bisitahin ang Dwarf City.
Ang dwarf settlement ay matatagpuan sa Meteor Mountains, sa gitna ng napakaraming gintong hiyas at mga hanay ng armas at babae. Ang kulay kayumangging babae ay naging isang pulang dragon, si Serena. Nang ipadala niya ang panghihimasok ng mga nanghihimasok, sinabi niya nang may pag-asa na ipaalam niya sa kanila kung kaninong teritoryo sila naroroon. Ngunit may iba pang panig sa kanyang mapanlinlang na paraan na parang bata. Masaya siya na sa wakas ay may dahilan na siya para lumabas. Dahil siya ay sobra ng bored, at wala man lang kahit sino ang nakakapansin sa kanya. Bukod sa dahil sa sobrang tagal niyang hindi nagpapakita, nakalimutan ng lahat na siya ang mistress ng mga teritoryong ito. Siya ay labis na nasasabik sa hitsura ng mga tao, na sa kanyang pagmamadali, hindi siya tumingin sa ilalim ng kanyang mga paa, na sa susunod na sandali ay binayaran niya ang presyo, kahit na hindi niya natamaan ang kanyang maliit na daliri, ang sakit mula sa napakalakas pa rin ng suntok, kahit para sa isang dragon. Samantala, sina Elle at Lauren ay magkasama sa kanilang paglalakbay sa Dwarf City. Ang Dragon Girl ay pagod sa paglalakbay at nagreklamo na ang kanyang katawan ay hindi ginawa para sa paglalakad sa mga bundok. Sinubukan ng ating bayani na kumbinsihin siya na sulit ito. Hindi pa rin maintindihan kung bakit sabik na sabik siyang makahanap ng pang-akit na mga duwende at tinanong siya kung bakit hindi na lang sila makahanap ng magaling na arkitektong tao. Sumagot siya na pagdating sa paggawa ng mga bagay, walang makakagawa nito ng mas mahusay kaysa sa mga duwende. Nang marinig niya ito, tuwang-tuwa siyang sumagot na sa pagkakataong iyon, ang lungsod ng dwarves ay dapat na isang napaka-cool at kawili-wiling lugar kung saan sumagot ang ating bayani na ito ay lumiliko. Nakita nga nila ang pasukan sa City of Dwarves. Noong una, masaya si Elle, na sa wakas ay makakarating na rin sila. Gayunpaman, pagkatapos ng isang malapit na pagtingin, napagtanto nila na kung ano ang nasa harap nila ay mas tulad ng isang pagkasira. Nagulat si Elle na kanina pa nandito na walang bantay sa entrance na nagdedesisyon na tingnan kung ano ang mali. Pumasok siya sa loob, ngunit sa sandaling tumingin siya sa loob, baka sa mukha niya ang takot. Napagtanto niya kung bakit wala sa mga duwende ang nagbabantay sa pasukan. Patay silang lahat, ang lahat ng natitira sa dating maalamat. Nababalot ba ng alikabok ang mga kalansay? Agad na inalerto ni Lauren si Elle na malamang ay may tao na sa loob na nakatingin sa mga kabundukan ng mga kalansay na dating mga buhay na nilalang. Nagalit ang ating bida, hindi niya maiwasang magtaka kung sino ang gumawa nito. Gayunpaman, naputol ang kanyang pag-iisip ng maramdamang may paparating na mapanganib. Sa susunod na sandali, may dumagundong at nahulog sa pasukan, na humahantong sa loob ng unang lumabas mula sa hanay ng alikabok ay ang buntot ng pulang dragon. Sa pagtingin ni Lauren, ang may-ari ng buntot ay nagulat nang makita na siya ay nasa parehong lahi na si Lauren, ngunit ang kanyang lakas ay wala sa tamang antas, na lubhang nakakadismaya sa harap ng ating mga bayani ay talagang isang malaking pulang dragon na tinatawag na Serena, na nagpapakita kung sino ang namamahala sa kanyang buong hitsura ng mapanukso. Sabi ni Serena, nagtataka siya kung sino ang nang-ahas na salakayin ang kanyang teritoryo, ngunit ito pala ay isa lamang tao at isang juvenile dragon. Mula sa sandaling lumitaw ang dragon ay tahimik lamang na nakatayo si Elle, kahit na walang emosyon ang makikita sa kanyang mukha. Masasabi ng isang tao mula sa kapaligiran sa paligid niya na siya ay nasa masamang kalagayan. Bihira siyang magalit ng ganito. Gayunpaman, sapat na ang kanyang nakita para sa pagbaiting iyon, Serene. Tanong nito sa kanya sa malamig na boses. Ginawa mo ba? Labis na nagulat ang dragon sa gayong tuwiran, at nalilito siyang magtanong kung talagang sinasabi nito yun sa kanya. Nagsimula siyang magtanong sa kanya, how dare he talk to dragons? Sino ang rurok ng buhay na ganoon? Gayunpaman, hindi niya pinatapos ang pag-abala sa kanya. Sinabihan siya ni Elle, kahit sa dilim ay malamig peren ang boses niya para sagutin na lang ang tanong niya kanina. Hindi na pagtanto ni Serena kung sino ang kanyang kinakaharap. Kaya't hindi niya kayang tiisin ang ganoong saloobin, nagsimula siyang magtipon ng apoy sa kanyang bibig sa susunod na sandali, isang malaking haligi ng apoy ang patungo sa aming mga bayani, na pagtanto na iyon ay ang nagniningas na hininga ng isang may sapat na gulang na dragon at sumigaw kay Elle na hindi ito maharangan ng isang kalasag nang hindi lumingon ito. Gumawa siya ng malaking magic circle sa likod niya. Ang mahiwagang kalasag ng kahit Royal Majors ay halos hindi makayanin ang direktang pag-atake mula sa galit na dragon. Gayunpaman, ang bayani ay malayo sa kanilang antas. Siya ay isang class 9 na archmage. Bilang karagdagan, siya ngayon ay mas galit kaysa dati. At kaya ang gayong pag-atake ay hindi isang problema para sa kanya.
Saktong nakatutok sa target ang pag-atake ni Serena. Gayunpaman, hindi ito nakatakdang tumama, huminto sa kalahating metro ang layo mula sa L, nagsimulang mawala ang apoy. Ang pagliko ng mga kaganapan ay umalis. Nagtataka ang dragon dahil hindi niya maintindihan kung bakit biglang nawala ang kanyang apoy, ngunit wala siyang oras na magulat. Tulad ng sa susunod na sandali, gumamit na si L ng plasma burst, isang malaking haligi ng liwanag ang bumaril kay Serena. Napakalakas ng pag-atake kaya agad siyang nagpakawalan ng isang masakit na hiyaw, takot sa sugat na dulot ng pag-atake. Iniisip niya kung paano nagagawa ng isang tao ang ganoong bagay, na ibinaling ang tingin sa kanyang bayani. Sinubukan niyang mapagtanto kung sino siya pagkatapos ng ilang pag-iisip na naaalala niyang bumalik siya sa anyo ng tao. Nabalitaan daw niya noon ang tungkol sa lalaking pumatay sa marami niyang kamag-anak noong nakaraang digmaan, pagkatapos ay bumaling kay Lauren. Galit niyang tinanong kung bakit niya kasama ang lalaking iyon. Hindi ito pakikinggan ni Elle at ipinaalala sa kanya na siya ang unang nagtanong sa kanya. At kung hindi siya sasagot, hindi rin siya magiging mabait sa kanya. Agad siyang nag-conjure ng isa pang magic circle na nagdulot ng panginginig sa gulugad ni Serena, na pagtanto na maaari itong mamatay. Sa bilis na iyon, nagpanik siya at sumagot na wala siyang ginawa at pagdating niya rito, nawasak na ang lahat. Natigil ito kahit nagalit siya, hindi naman niya gustong pumatay ng taong walang kinalaman dito. Agad namang nag-justify si Serena at maluhaluhang humingi ng tawad sa pagiging bastos sa kanila. Idinagdag din niya na hindi pa siya nakakita ng isang buhay na duwende mula nang pumunta dito na may masakit na lumaki. Bumangon siya at idinagdag na hindi niya matiyak kung buhay ang mga duwende o hindi. Dahil may malaking pinto sa loob na hindi niya nabuksan. Nang marinig ito, agad na inusisa ng ating bida kung ano ang pinto at kung saan ito matatagpuan. Nakikita ang kanyang interes. Nakita ni Serena ang tanong na ito bilang kanyang pagkakataon. Ilang saglit pa, walang bakas ng sakit at nakakatakot na tingin ang lumakad palapit kay Elle. Sabi niya sa matamis na boses na pwede niya itong dalhin doon. Pagkatapos ay idinagdag niya na ito ay mas masaya kaysa sa paglalakad kasama ang isang babes. Ngunit ang kanyang mga plano ay mabilis na naputol ng isang sipa mula kay Lauren, na galit na sumigaw na si Elle ay pag-aari niya at sinipa siya sa binti. Sa nangyari, tama ang tama nito sa pasa, habang ang pulang dragon ay lumaki sa sakit. Iritadong hiniling ni Lauren na sabihin sa kanila kung saan ang lugar. Matapos makuha ang sagot, pumunta ang ating mga bayani sa piitan kung saan matatagpuan ang pinto. Sa pinakamalalim na bahagi ng piitan, lumipat ang eksena sa mansion ng Greek kung saan nakaupo sa mesa si Dane at ang kanyang madrasta, lumingon sa kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Dane na bumalik sa kabisera ang Crown Prince at Duke Porgo. Nang marinig niya ito, wala siyang reaksyon, nagdala ng kanyang tinidor sa kanyang bibig. Nabalitaan daw niyang hindi maganda ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw, kaya gusto niyang malaman kung ayos lang siya ngayon. Tumugon ang madrasta na okay naman siya nang walang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit bakas sa kanyang mga tingin. Kahit sino ay masasabing hindi niya napapansin na hindi pa niya nahawakan ang kanyang dessert. Sinabi ni Dane na kung hindi niya gusto ang menu, maaari siyang pumili ng iba. Tumayo mula sa mesa, sumagot siya na hindi niya kailangang alalahanin yun. Pagkaalis niya, nakagat ni Dane ang labi niya sa pagkadismaya. Gusto niyang makausap ang kanyang ina at alamin kung ano ang mali. Pero kahit ilang beses niya itong subukan, hindi siya makapag-open up dito. Isang kabilang banda pumasok si Bernegrake sa silid kung saan nakahiga ang kanyang asawa na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Sinimulan niyang ibuhos ang kanyang puso. Sinabi niya sa kanya na hindi na niya kakayanin pa. Ang malaking espasyong kinaroroonan niya ay isang kabaong sa kanya. Hindi niya maramdaman ang tunay na kalayaan. Kahit ang dessert na matamis ay parang buhangin ng inunguya para sa kanya, nilamukot ang kumot gamit ang kanyang kamay. Desperado niyang tanong kung nakikinig ba ito sa kanya. Inulit niya sa desperadong boses na hindi na niya kayang panghawakan dahil masakit ang bawat sandali na kasama niya si Dane ay napakasakit. Samantala sa pagpasok nila sa Dwarf City, pinagmasdan nina Elle at Lauren, ang mga guho ng dating maunlad na lungsod. Gayunpaman, kahit ilang beses nilang subukan, wala silang makitang anumang palatandaan ng buhay. Matapos suriin ang mga guho, napagpasyahan ni Lauren na ito ay ginawa ng isang dragon na nagngangalit, kaya agad niyang iminungkahi na bumalik si Elle at sinipa ang pulang dragon. Sinabi niya sa kanya na bumaba dahil ang mga dragon ay mapagmataas na nilalang at hindi siya magsisinungaling sa kanila.
Nakarating sa isang uri ng malaking pinto dahil ito lang ang nakaligtas sa gitna ng mga guho. Napagpasyahan ng ating bayani na iyon ang pinto na binanggit ng pulang dragon na si Serena. Maraming marka ng pag-atake ang pinto, ngunit wala itong nakitang senyales ng pagbagsak. Ang mga dwarf ay tunay na dalubhasa sa kanilang craft habang si Lauren ay sinubukang basagin ang pinto gamit ang kanyang kamao. Si Elle bilang isang tao mula sa modernong mundo, nagtaka kung mayroong isang pindutan sa isang lugar na magbubukas ng pinto, kahit na ang pinto ay hindi bumukas. Biglang lumiwanag ang Orbon sa gitna nito na may maliwanag na ilaw, at may boses ng isang tao na nag-utos sa kanila na itigil ang pagtawag sa mga trespassers ng ating bayani. Sinabi niya sa kanila na umalis dahil hindi sila welcome. Nagulat at nagtaka rito kung unano ba ang nagsalita. Tinanong din niya kung ano ang nangyari doon na sinagot ng boses na isang pulang dragon ang nagdala ng pagkawasak sa kanilang lupain. Ang mga salitang ito ay dumating bilang isang sorpresang kay Lauren at agad na nagsimulang sumigaw ng galit at sinasabing alam niya ito. Kasama ng mga sigaw ng pagsipa sa sinungaling na asno. Sinubukan niyang bumalik, ngunit pinigilan siya ni Elle. Sinabi niya sa kanya na huminahon at nakinig sa iba pang kwento pagkatapos marinig ang kanilang pamilya. Pag-aagawan ng boses mula sa pinto, nagtatakang tanong ng pulang dragon,